ang lahat at makinig sa mabuting balita ng Panginoon. Daan ng pooy nariyan, natuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilimia. Sina Anas at Caifás naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagdiligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa balcony. Hello, hello, hello. Magandang umaga sa lahat ng nasa orchestra. Magandang umaga. Hello, magandang umaga. Sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Pero sabi ni Pope Francis, narinig niyo na ba yung sabi ni Pope Francis?
Hindi pa? Mabuti na lang, di nyo pa narinig. Oh, pero sasabihin ko sa inyo, sabi ni Pope Francis, dapat daw ang homily ng pare ay 8, sobra ba yung 5 minutes? No? 8 to 10 minutes lang daw. No? Kasi pagkatapos nun, wala nang pumapasok sa ulo ng tao. No? Nawawala na raw. 8 to 10 minutes. No, Pope, yung kwento ko po, 10 minutes na po. No? Yung mga nasa online, i-off nyo muna. Tapos i-forward nyo, alisin nyo yung kwento, yun naman talaga yung homily. Pampalabok lang, para lang mas maintindihan ang ating aral para sa linggong ito. Bibilisan ko lang po. No? Pero pag may nakita akong pumikit, magtatanong ako. Ganun po ako, no? Para gising. No? Ang aking kwento ay tungkol sa isang hari at isang tapat na pinuno. Sa isang malawak na lupain, mayroong pinakamatalinong pinuno na naghahari. Ang pangalan niya ay si Haring Solomon. Anong pangalan ng hari? Yan. Practice pa lang. Wala pang pumipikit. Gising pang lahat. Practice pa lang. Isang araw, bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan, tinawag ni Haring Solomon ang kanyang tapat na alipin. At sinubok niya ang aliping iyon. Sabi niya sa kanyang tapat na alipin, ihanap mo ako ng isang mahiwagang singsing. Gusto ko sa piyesta, suot ko ang mahiwagang singsing. At ang singsing na yon dapat kapag nakita ng mga tao, ang masasaya magiging malungkot, at ang mga malulungkot magiging masaya. Grabe naman nung grabe naman yung hari, no? Grabe talaga mga boss, pahirap, no? Ano nga yung pinapahanap ng hari? May pumikit dito, mahiwagang singsing, no? Anong mangyayari kapag nakita ang singsing? Ang masaya magiging, ang malungkot magiging, yan, no? Kaya bilang tapat na alipin, dali-dali pumunta sa bayan at naghanap ng mahiwagang singsing. Lahat ng tindahan sinuyod, ngunit wala siyang nakitang mahiwagang singsing. Lahat ng alahera tinawag niya, ngunit walang nakapagbigay ng mahiwagang singsing. Kaya nga, sa lungkot nitong tapat na alipin at desperado siyang mapasaya ang kanyang hari, pumunta siya sa isang silversmith. Alam niyo po ang isang silversmith? Ano ang silversmith? Ano po? Yes, gumagawa ng alahas. So, buti pa kayo, meron yata mga mahilig sa alahas dito. Alam ko lang, silver swan. Alam nyo yun, di ba? Yung silversmith, nagpagawa siya ng isang mahiwagang singsing dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang hari. Naghanap na, napagod na sa kakahanap, itong tapat na alipin, wala siyang nakita. Kaya nalungkot siya. Gusto niyang pasayahin ang kanyang hari. Sabi ng silversmith, madali lang yan. Mabibigyan ko ng mahiwagang singsing ang hari na sino mang tumingin sa singsing na yon, ang masaya magiging, ang malungkot magiging. Nang matapos, ang singsing inabot sa tapat na alipin. Anong nararamdaman ng tapat na alipin noon? Hindi muna. Ano nga yung nafe-feel niya? Noong una, malungkot, di ba? Nasad siya kasi wala nga siyang makitang singsing. So sad siya, malungkot. Pero nung nahawakan niya yung singsing, anong naramdaman niya? Sumaya. Kasi meron siyang nabasa sa singsing. Inukitan ng silversmith ang singsing na mga salitang makapagpapasaya, makapagpapabago ng pakiramdam.
Sa saya nitong tapat na alipin, agad siyang pumunta sa kanyang hari. Tuwang-tuwa yung hari nang malaman niyang nakahanap ng mahiwagang singsing ang kanyang tapat na alipin. O, sabi niya, wala naman talagang mahiwagang singsing. Sinusubok lang niya. Pero natuwa siya dahil nakakita ng mahiwagang singsing ang tapat na alipin. Nang dumating ang tapat na alipin sa kaharian, inabot sa hari ang singsing. Anong nararamdaman ng hari? Masaya. Sinabi ko na nga masaya, 'di ba po? No? Masaya. No? Kasi meron siyang mahiwagang singsing. Ngunit nang makita ng hari ang singsing, bigla siyang nalungkot. Nang mabasa niya ang nakasulat sa singsing, nalungkot ang hari. Alam niyo po kung anong nakasulat sa singsing? Hello. Gusto niyong malaman? Gusto niyong mabago ang nararamdaman? Anong nararamdaman niyo ngayon? Tignan mo na. Anong nararamdaman niyo ngayon? Ang nakasulat sa singsing, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Yung malulungkot, kahit ano pa yan, lilipas. Pag nabasa yon, sasaya. Ang mga masasaya, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating. Sinindihan natin kanina bago magsimula ang misa, ang ikalawang kandila ng korona ng Adbyento na sumisimbolo sa kapayapaan o peace. Sabihin nyo nga, kapayapaan. Ito ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang magkaroon ng payapang buhay. Sino po ang merong payapang buhay dito? Taas nga ang kamay. Ako lang. Magugulong buhay niyo po. Para sa inyo ito. Kung magulong buhay mo, kung walang katahimikan ng buhay mo, para sa iyo ang aral na tinuturo sa atin sa linggong ito. Sa ating ebanghelyo, si Juan Bautista ay nagtuturo ng isang payapang buhay. Para kay Juan, upang magkaroon ng kapayapaan sa buhay, dapat tuwirin ang daang liko-liko at patagin ang daang bako-bako. Sabihin nyo nga, liko-liko. Kung ang buhay natin ay puro pangangaliwa, liko-liko, dapat ituwid ito. Sabihin nyo nga, bako-bako. Kung ang buhay ay puno ng kagaspangan at bako-bako, kailangan patagin ito. Parang sino mang dadating sa ating buhay, hindi mahihirapan. Imagine mo, nangangaliwa ka. Imagine nyo lang po. May kilala ba kayong nangangaliwa? Hello. Natatawa kayo. Mga chismosa tong mga to. Alam ko may kilala kayo. Kung may kakilala kang nangangaliwa, tingnan mo, ang taong papasok sa kanyang buhay, maliligaw. Bakit? Kasi ang buhay ay liko-liko. Hindi matuwid. Tingnan mo ang mga nangangaliwa. Ang mga taong nangangaliwa, kahit kailan, hindi payapa. Ngingiti-ngiti lang yan, pero nagtatago kasi nangangaliwa. Kaya nga kailangan burahin ng text message. Hello, mga chismosa talaga to, no? Ganun eh. Walang kapayapaan. Bakit? Nagtatago, nangangaliwa. Ganun din yung mga magnanakaw, 'di ba? Kapag nakapagnakaw ka, nakangiti ka. Pero hindi ka payapa.
Bakit? Kasi may tinatago. Ang taong liko-liko ang buhay, ang taong baluktot ang buhay, kailanman hindi magiging payapa. Kung gusto mo ng payapang buhay, tuwirin ang liku-likong buhay, patagin ang baku-bakong buhay. Realidad naman talaga na mahirap maging payapa kapag may pinagdadaanan. Ano po? 'Di ba? Mahirap magdiwang kung ikaw ay namatayan o nawalan, 'di ba? Ang hirap mag-celebrate. Kaya ngayong iba hindi nagbe-birthday muna. Kasi mahirap magdiwang. Ang hirap maging masaya. Mahirap maghanda sa isang magandang buhay kung hindi ka makahanap ng trabaho. May pinagdadaanan. At mahirap maging masaya kung ikaw ay nasasaktan. Kaya nga, magandang paalala sa atin yung nakasulat sa singsing. Anong sabi? Kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Sabi nga, daanan lang, huwag tambayan. Kung ikaw ay malungkot ngayon, lahat yan lilipas. Kung ikaw ay masaya ngayon, lahat din yan lilipas. No? Father, ayaw mo ba kami maging masaya? Hindi. Wala namang permanente sa mundo. Ang sinasabi lang, kung masaya ka ngayon, maging mapagpasalamat. I-enjoy mo, damahin mo, dahil maaari yang lumipas. Kung ikaw ay malungkot ngayon, ipalala mo sa sarili mo na ang lahat ay lilipas. Ngingiti kang muli. Ngunit hindi ibig sabihin, ikaw ay naghihirap, ikaw ay nasasaktan, lisensya yan para sa baluktot na buhay. Marami sa atin, pag nasasaktan, gustong gumanti. Tama? Siyempre, gusto mo siya rin masaktan. Pero kahit gawin mo yan, hindi ka magiging payapa. Hindi ka magiging masaya. No? Porke nasaktan ka, mananakit ka ng iba, tingin mo ba magiging masaya ka? Porke ba naghihirap ka, magnanakaw ka? Ikaw ba'y magiging masaya? Porke ba nagdudusa ka, kailangan magdusa din ng iba? Ikaw ba ay magiging payapa? Hindi. Dahil tanging ang taong may matuwid na buhay ang magiging o magkakaroon ng payapang buhay. Ito po yung paalala sa atin sa ating unang pagbasa. Ang ganda ng sinabi ng unang pagbasa. Ang sabi, hubarin ang lambong ng pagluluksa. Alam niyo po yung lambong? Hello? Ano yung lambong? Yung suot-suot nyo. Yan, belo, lambong, di ba? Lambong ng pagluluksa. Kapag nakaganyan, di ba, nagluluksa. Oh. Anong sabi? Isuot ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ang Pinoy, ang hilig-hilig nating mag-emote. Tama ba? No? Yung nasasaktan ka na, makikinig ka pa kay Moira. Ba't ganon? No? Nasasaktan ka na, no? Heartbroken ka na, nakikinig ka pa sa mga sad songs. Ba't ganon? Ang hilig mo mag-emote, ang sabi, hubarin ang lambong. Nasasaktan ka na nga eh. Deserve mong maging masaya. Don't dwell on sadness. Don't dwell on your hurt. Remove. Free yourself from hurt. Oo, masakit, pero wag mo nang damahin. Wag mo nang dibdibin dahil ang lahat ay lilipas. Ang sabi ng unang pagbasa, ibalabal ang kanyang katwiran at iputong sa ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Ganito magkaroon ng kapayapaan. Ang dalhin ang Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay nasasaktan, nahihirapan, nagdudusa, o may sakit, huwag magmukmok.
lilipas ang lahat. Isuot ang kapayapaan at kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, sa bawat isa na may pinagdadaanan, ito lang ang paalala sa atin. Ano't ano paman, kailangan natin ng kapayapaan. Ang buhay na baluktot, kailanman hindi magiging payapa. Siguraduhin, tuwid ang buhay at magkakaroon ka ng payapang buhay. Ipaalala sa sarili, kahit ano pa yan, ang lahat ay lilipas. Amen.